maging bahagi ng paglalakbay na ito. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Malaking karangalan po para sa akin ang magbahagi ng isang inspirasyon. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na makita kayong lahat. Nakangiti, nakatoga, at ready na sa next chapter ng buhay. Ayaw ko maging emotional, kante-kante pa naman ako bilang sundalo. Going back, parang ako lang din 8 years ago na siya ang naging huling tapa ko sa entabladong ito. Thank you for having me today. Honestly, hindi ko in-expect na magiging guest speaker agad ako. It just takes 8 years. Noon, ang pangarap ko lang makapagtapos ng kolehiyo. Ngayon, nandito ako, nag-share ng kwento, at sana'y maging inspirasyon ang ibabahagi ko. Kayak naman. Alam nyo, ay hindi naging madali ang journey ko. Lumaki ako sa hirap. Hindi ako si Alice ko, ha. Yung tipong madalas, kulang, minsan, wala talaga. Pero kahit ganon, hindi doon natapos ang pangarap ko. In fact, doon siya nagsimula. Sabi ko noon, hindi pwedeng hanggang dito lang ako. Ayokong magstay dito sa Pintong Bukawi. Ayokong habang buhay, magbebenta lang ako ng gulay na pananim ni Papa. At ayaw kong maglakad mula Amianan hanggang sa terminal ng jeep para lang makalabas sa ating barangay. At higit sa lahat, hindi na kailangan pang magtrabaho ni Mama sa malayo at mag-alaga ng anak ng iba. So ito na nga, na tayo maging emotional. Kayak. Bago pa man ako makagraduate ng senior high school, kinausap na ako ni Mama. Sabi niya, anak, hindi namin kayang suportahan sa college. In short, sobrang salat kami sa financial. Sa punto ngayon, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Katulad niyo rin ng edad ko, 17 or 18 years old yata ako noon. Mukhang magiging malabo ang pangarap kong makatungtong sa kolehiyo. After graduation, may mga oportunidad na dumating, pero hindi naging ganon kabait ang mundo. Napagtanto ko na sobrang lawak pala nito. Sobrang daming tao. Medyo magulo. Pero dahil determinado ako, nag-apply ako ng trabaho sa Cubao. Call center. Dahil medyo magaling ako ng mag-English, akala ko okay na. Hindi pala ganun kadali. Kailangan mong aralin lahat ng proseso para hindi ka magkamali at hindi ka i-judge ng ibang tao. Marami din nagsabi sa akin na, ay sayang, honor student ka pa naman, nagtrabaho ka lang agad. Hindi ka na mag-aaral ng college niyan. Kasi maganda naman ang sweldo mo sa call center. Pero ang hindi nila alam, gabi-gabi kong iniisip kung paano ako makakapag-aral. Hanggang sa nalaman ko na kailangan ko lang maghintay ng 6 months para ma-regular sa trabaho at makapag-enroll sa college. Sabi ko noon, kaya yan. Trabaho sa gabi, estudyante sa umaga, basic. Kaya ko magbabad sa cellphone ko at maglaro ng kung ano-anong online games. Take note, magdamag. At manood ng K-drama sa Netflix. So after 6 months, eto na. Nagpaalam ako sa team leader ko. Sabi ko, mag-aaral ako. Pumayag naman siya sa isang kondisyon. Kailangan maayos ang performance ko at hindi maapektuhan ang attendance ko sa work. So ito na, naging working student ako. At kung meron man akong hindi makakalimutan na pakiramdam, yun yung pagod ka na pero kailangan mo pang mag-aral. Kailangan kong takbuhin at sagupain ang traffic sa EDSA, literally, para makapasok sa school.
sarili ko, makakapagtapos pa ba ako? Worth it pa ba itong ginagawa ko? Pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko, kapag sumuko ako ngayon, paano ako bukas? Wala naman akong mayamang magulang. Hindi nga nila ako di ba kayang mag-aralin sa kolehiyo? Lumipas ang isang taon, natapos ko ang first year. Madaming iyak, kung ngayon pa lang emotional na ako, ano pa nung kasalukuyang first year ako. Pagod, gutom, puyat ang nilabanan ko. Nung second year college na ako, nagsimula naman ang COVID pandemic. Parang tumigil lahat. Hindi pwedeng lumabas. Nagsimula na naman ang aking doubt kung matatapos ko ba tong kursong napili ko. Pero napakabuti ng Lord. Lahat kami sa office, pinag-work from home setup, at nag-announce ang school na pinapasukan ko na mag-online class kami. Naging madali ang ikalawa at ikatlong taon ko sa kolehiyo. Nasa bahay lang ako, nakakapag-aral, at kumikita at the same time. Nakatulong ako kahit papano sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko na noon ay nasa high school pa lang. Natapos ko ang 4 years na hindi ko namamalayan. Akala ko noon, okay na, makakaalis na ako sa call center kasi nga college graduate na ako eh. Sinubukan ko naman na mag-apply sa mga government agencies pero kailangan ng eligibility, hindi lang basta diploma. In short, kailangan ko pang mag-exam. Year 2023, nakapasa ako sa Civil Service Professional Exam, isang gateway para makapaglingkod sa bayan. The following year, nakapasa naman ako sa NAPOLCOM exam at Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test for Officer. Hindi naging madali ang lahat, pero kinaya. At ngayon, seeing all of you reminds me of the same feeling nung graduate ako. Yung tipong kahit pagod, stress, kahit minsan gusto mo lang mag-drop, pero nandito tayo, nakaupo, nakikinig, kinaya. Kaya let's give ourselves a huge clap dahil deserve natin yan. Bago din ako magpatuloy, gusto kong sabihin na proud ako sa inyo.